Ang mga pagtayaba o prediksyon sa Biblia na magkakaroon ng mga katuparan ay pinangungunahan ng mga mapanura o madugong labanan na nangyayari na sa iba't ibang bahagi ng mundo gaya ng Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Mindanao at iba pang mga lugar. Ang nagaganap bang problema at suliraning pang-ekonomiya at finansyal sa buong mundo ngayon na nagdadala ng mabigat na hirap sa mga mayayamang bansa at sa mga sulok ng mga nagugutom at naghihirap na mga bansa sa Afrika at mga hikahos at malubhang kasalatan ng iba pang maliliit na bansa sa mundo. Ang lahat ng mga pangitain at indikasyon sa malagim na pagkawasak ng mundo ay mabilis nang nag-uumpisa dahil sa ating mga kasakiman. Kasakiman at walang katapusang kasakiman sa kayamanan para maituloy natin ang mapangsariling pagkakamal at paglustay ng pera at di maitagong kasakiman sa mga karangyaan kahit gaano ang halaga. Patay na ba ang moralidad? Ngayon ay ating pag-usapan ang pinakamahalagang bagay sa ating lahat, ang ating buhay. Sa ating lahat, wala ni isa man ang makakaligtas sa kamatayan. Ito ay maaaring mangyari kahit na anong oras, bata ka man o matanda. Habang tayo ay natutulog, ang atake sa puso o heart attack o stroke na matindi ay pwedeng maganap. Subalit, tayo ba ay nakagawa na ng paghahanda kapag dumating na ang di maiiwasang kamatayan? Paano kung biglang maganap ang malagim na thermonuclear war? Tayo ba ay magiging mga walang silbing saksi na lamang? O tayo ay makakaranas ng malupit at mabagal na kamatayan? Ngayong natamo mo na ang maraming katagumpayan sa buhay sa iyong paghahanap ng mga karangyaan o yaman sa mundong ito, ano na ba ang iyong ginawa para sa iyong buhay espiritual? Wala? Hindi malaman? Walang kasiguruhan? Maaari pa ba nating mabago ang kasalukuyang kalagayan natin na walang pinanghahawakang katiwasayan? Mayroon pa bang makakatulong sa atin ituwid ang mga kamalian ating mga nagawa na? Atin bang napag-isipan ng mabuti na ang ating madadala lamang kapag tayo ay namatay na ay ang ating kaluluwa lamang? Saan? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa eskatology?
1:9. Ang impyerno daw ay puok ng walang katapusang pagwasak. Mga mananampalataya dahil ang pangako ng Diyos ay natupad na. Ang second coming o ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay pagtatapos din ng mortal na mundo. Ang Bible ay walang ibinigay na hudyat o palatandaan kung kailan ito magaganap. Subalit, mayroong tatlong bagay na magaganap muna at ang mga ito ay rapture o pagkuha ng mga ligtas na upang sumama na kay Hesus sa itaas ng alapaap o sa ulap. Ang ikalawa ay ang tribulation o matinding pagsubok at ang ikatlo ay ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Subalit, ano ba talaga ang rapture? Ito ay ang sa isang kisap mata o pagpikit ay i-snatch o dadagitin lahat ng mga mananampalataya na mga members o kaanib ng tunay na Church of Jesus Christ at tunay na tumanggap kay Hesus upang umakyat na sa langit na kasama ng Panginoon. Ito ay masusumpungan sa 1 Thessalonians 4:17. Sa Matthew 24:40-41, ang rapture daw ay may dalawang nasa parang o bukid. Ang isa ay kukunin at ang isa ay maiiwan. Dalawang babae ay nagigiling. Ang isa ay kukunin at ang isa ay maiiwan. Ang lahat ng maiiwan ay daranas ng matinding pagsubok at pagpapahirap. Ang tribulation ayon sa aklat ni Matthew 24:4-14 ay ang pagpapahirap sa mga Kristiyano at mga hindi nakasama sa rapture o salubong ng Panginoong Diyos sa itaas ng alapaap o ulap at mga tagasunod ng Panginoon pagkatapos ng rapture. Dito sa panahong ito natin makikita ang pagdating at paglabas ng Antichrist upang maghasik ng malagim na kahirapan sa mga hindi nakasama sa rapture upang katagpuin sa itaas ng ulap ang Panginoong Hesus. Ang Revelations chapter 6 ay nagsasaad ng marahas na pagwasak ng mundo na binibigyang halintulad ng 4 horsemen of the apocalypse. Dito ay ating makikita na ang bawat kulay ng kabayo ay may nakakatakot na kaganapan at malagim na pangitain dahil sa makasalanang mundo na binigyan na ng hatol ng Diyos. Ang puting mga ngabayo ay nagbabadya ng pagsakop o paglupig ng digmaan. Ang pulang nakakabayo ay nagbabadya ng pagdanak ng dugo dahil sa digmaan. Ang itim na nakakabayo ay nagdadala ng kagutuman at mga mapanirang peste o hayop at insekto na dumadating pagkatapos ng digmaan. At ang huli ay ang maputlang mga ngabayo na nagdadala ng kamatayan. Ang mga nakakakilabot at kahindik-hindik na mga kaganapan, nakakatakot na mangyayari dahil sa mga kasalanan ng tao ay nagdulot ng mabangis na kahatulan ng Diyos gaya ng nasasaad sa Revelations 15 verse 1 at Revelation 16:21. Ang aklat ng Revelations ay nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mangyayari sa huling bahagi ng tribulation bago mangyari ang battle o labanan sa Armageddon. Una ay isang napakalakas na lindol na di pa nararanasan at mayroong makapanirang lakas na yayanig sa buong mundo. At ang makaitlo o 1/3 ng mundo ay masusunog. Ang makaitlo o 1/3 ng buong karagatan ay mawawasak
at 1/3 o makaitlo ng lahat ng tubig ay malalason. Pagkatapos ay nakakatakot na kadiliman ay lalambong o lalaganap sa buong daigdig. Ang Matthew 24:29 ay nagsasabi ng sumusunod, pagkatapos ng tribulation ng mga araw na yaon ay mawawalan ng liwanag ang araw. Ang buwan ay didilim din at ang mga bituin ay babagsak mula sa kalangitan at ang powers o kapangyarihan ng kalangitan ay mayayanig. Pagkatapos ng mahabang kadiliman, Revelation 16 ay nagsasabi na ang buong mundo ay mararamdaman ang galit ng Diyos na uumpisahan ng pag-atake ng malademonyong malalaking tipaklong o balang. Tapos ay ang paglusob ng pulutong ng mga demonyo. Ang mga hindi mananampalataya na mayroong mga tatak ng halimaw ay makakalasap ng napakasakit na mga pigsa. Mga ilog at dagat ay magiging dugo. Ang mga ito ay biglang susundan ng nakakasunog na init galing sa araw. Pagkatapos ay magkakaroon na naman ng laganap ng kadiliman sa buong mundo. At ang mga kaaway, yung mga hindi ligtas, ay makakaranas ng matinding hirap. Ang ilog Euphrates ay matutuyo. Ang mga demonyo ay itatapon at matinding pag-ulan ng malalaking bato sa mundo ay mangyayari. Pagkatapos ng mga iyon, nakakatakot at napakalakas na lindol ay muling yayanigin ang buong mundo. Ang mga sunod-sunod na nabanggit na mga pangyayari ay naghuhudyat na ng muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at ang Armageddon, ang huling laban ng Diyos at ni Satanas ay magaganap na. Dito sa labang ito, si Satanas ay tuluyan ng matatalo at si Jesus Christ ay babalik na ng matagumpay sa mundo at ang mga naging martir ng tribulation ay mabubuhay muli upang makapiling si Jesus Christ. Kahit na ang rapture ay maaaring maganap mamayang gabi, bukas o sa isang linggo, ang aklat ni Matthew chapter 24, bagamat nagsasaad ng pagwawakas ng mundo, ay magsasabing walang sino mang tunay na nakakaalam kailan talaga matatapos ang mundo. Sa Matthew 24:42, si Jesus ay nagsabi sa kanyang mga alagad na bantayan ninyong maigi sapagkat hindi ninyo alam kailan talaga ang pagdating ng ating Panginoon. Ito ay pinatotohanang maigi sa 1 Thessalonica 5:2 na nagsasabi ng kayo mismo ay nakakaalam na ang araw ng pagdating ng Panginoon ay parang isang magnanakaw sa gabi. Muli ito ay binanggit din sa 2 Peter at Revelation 16:15. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Tayong lahat ay dapat maging handa sa muling pagbabalik ng ating Diyos na si Hesukristo. Gaya ng kamatayan na pwedeng biglang dumating, ganun din ang rapture. At ang 1,000 taon ay parang isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi mabagal sa pagtupad ng kanyang pangako gaya ng pagkakaalam ng tao. Siya ay hindi mainipin sa atin dahil ayaw niyang mayroong kahit isa mang mawala. Nais niyang ang lahat ay mangagsisi at maligtas. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang pagmamahal ay binibigyan niya tayong lahat ng pagkakataong makasama niya sa oras ng ating kamatayan o sa pagdating ng rapture. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili, ako ba ay handa nang mamatay ngayong oras na ito? Kung tayo ay nagsisisi na at sumunod na kay Kristo Jesus, tayo ay makakasama na niya sa paraiso. Subalit, kung hanggang ngayon ay ayaw mo pang isuko ang iyong makasalanang buhay kay Jesus Christ, saan pupunta ang iyong kaluluwa kapag ikaw ay namatay mamayang gabi? Saan?